Good morning everyone! Good morning, good morning, good morning and shout out po sa inyong lahat. So today is Thursday, June 5. Before ako magsimulang magtrabaho, maglalagay muna ako nito. So dito ko nilagay yung ginawa kong cloves rosemary water na ginagamit ko sa buhok ko. So tignan nyo naman ang aking buhok ngayon. It's very malusog na. At wala na yung mga polka-polka dots dati dyan, oh. Meron pa konti-konti lang pero hindi na kagaya ng dati na napakanipis. So, naging malusog na ulit ang aking buhok. At tignan nyo naman, oh. Napakaganda niya. At shiny pa rin siya, oh, diba? Kaso nga lang, hindi na siya yung kagaya nung bagong reband. Naalis yung reband niya. For today's video is lalagyan ko ng cloves and rosemary water ang aking anit para tuluyang tumubo yung mga syempre kasi mayroon pa rin mga maliliit na polka dots, o diba? Pero hindi na siya yung obvious na obvious. Tapos yung dito ko dati dito talagang may may puknat siya dito. And sa tulong ng coconut oil at saka itong ginawa kong cloves rosemary water, tumubo siya, nagkaroon siya ng nawala na yung puknat ko dito. Promise. Oh, to. Dito. Kasi nung nagpariband ako, yung nagriband sa akin sinabing mayroon akong puknat. Tapos nung ginanon ko talagang ang kinis niya, kalbong-kalbo. Sa stress din daw, sa stress kasi noon marami akong mga iniisip na So yun, hanggang sa ganun gumamit ako nito. Tumubo na. So itong buhok ko is wala pang supply. Kasi bagong gising lang ako at kakatapos ko lang mag-coffee. So itong buhok ko pala kaya ganito kasi palagi ko na siyang sina-shampoo and kasi nga rebonded tong buhok ko. So dapat hindi palaging sina-shampoo. Fresh pa tong buhok ko, kumbaga na-rebond lang siya nung mga August last year. So, wala pa siyang 1 year. Dati-dati ang buhok ko is inaabot ng 2 years bago siya magmukhang ganito. Hindi siya naggaganito kaagad sa mga past na reband ko, ha. Dahil nga sa napuknat ako, diba, na numipis yung buhok ko. So, parang nawindang ang aking kautakan. Marami na akong ginamit. At yun, ganon. So, sinampo ko ng sinampo. Kaya siya nag-brittle na. Pero hindi naman totally nag-brittle. Maganda pa rin naman. Sa dulo. Maganda pa rin ang buhok ko mula dito hanggang sa dulo. Ayan. So maganda pa rin siya. Dito lang sa taas kasi nga ginagamitan ko na siya ng ponytail kasi summer na nga dito sa Hong Kong. Kaya ginagamitan ko. So alam nyo naman, kapag rebonded ang inyong buhok is magbabody na siya. Kapag hindi pa siya masyadong matagal is pinunin nyo na siya, magkakaroon na siya ng body. Kumbaga ganito, magbabump na siya dito. So, ang dapat gamitin is yung clam. Yung ganito ba? Para hindi siya magkaroon ng ganito. Pero pag pinaliguan naman, naaalis. Yun. So, itong bangs ganito, kung ano yung haba na ng aking buhok, kung ano na yung haba nito is ganito na rin yung haba nitong buhok ko dito sa dulo. So ito, bali more than 3 inches kasi itong bangs ko is ginupitan ko ng January nung naglagas ang aking buhok, yung alam nyo yung parang akong may cancer, yung ginupitan ko. So yan, ganito na siya kahaba, bali 3 inches. Ang original texture ng aking buhok is mataba yung hibla ng aking buhok. Hindi siya kagaya nung ibang mga buhok na maninipis at may pagka-wavy ang buhok ko. Hindi naman siya kulot. May pagka-wavy lang yung buhok ko. Pero nung bata ako, straight yung buhok ko. Ang nangyari lang is pinagpraktisan ako ng kapatid ko, parang niluto yung buhok ko na ginawang kinky ba, dahil kasi noon nung bata ako mahilig silang gumamit ng spray net, ganon, tapos yung kulot-kulot, so doon nasira yung buhok ko hanggang sa nagdalaga ako, nasira na siya. Makapal ang buhok ko
at maitim. Hindi siya sobrang maitim. Kumbaga, mixture ng brown at black ang aking buhok. So, kapag nasa arawan, makikita mo yung brown na kulay niya. Pero pag nasa dilim, black na black ang buhok ko. Never pa pala akong nagpakulay ng buhok. Virgin na virgin pa ang aking buhok. Walang kakulay-kulay ito. Hindi ako nagpakulay ni minsan sa aking buhok. Natural na natural ang kulay ng aking buhok. Dahil sa pagpra-practice ng kapatid ko, nasira ang aking buhok hanggang ngayon. So, kinakailangan ko siyang ipa-reband para gumanda naman. At dahil nga sa naglagas ang aking buhok, kailangan ko siyang gawan ng paraan kahit na bagong reband siya. So, parang sinet aside ko yung pagiging straight ng buhok ko basta tumubo yung aking mga buhok. So, madami na akong baby hair. So, yan. Tumubo ulit yung aking mga baby hair. Yan. May baby hair na naman ako hanggang dito. Kapal na naman siya. Inggit na naman ang aking madam at si Moy Moy. Bakit daw ang kapal ng buhok ko? Kapag bumalik na yung mga buhok ko, siguro ipapaulit ko. Napansin nyo ba? Ang kapal din ng eye bags ko. Ayan. So, 2 days na naman na alas 3 akong nakakatulog. Naglalaro kasi ako. Pagpasensyahan nyo ng aking matabang eye bag kasing taba ng aking buhok. Ganon. Kapag bumalik na yung mawala na yung mga puknat ng aking anit, ipapaayos ko ulit. Ipapatreatment ko ang aking buhok. Dito pala, hindi pwede yung nakalugay lang yung buhok mo. Kasi, syempre, lalo na kapag may alaga ka na bata, yun, kailangan di maiksi or laging naka-ponytail yung buhok mo para pag nagluluto ka, hindi mahalo, pinagbabawal yun. At ako, syempre, ako lang naman mag-isa dito, kaya pwede ko siyang nailugay. Pero pag nandito na ang madam ko, pinupuni ko na siya. Diba, mahaba na siya. Pag nilulugay ko nga ito, sasabihin ni madam ko, oh, yung buhok mo ang haba-haba na. Sabing ganon. Nilalambing ko siya, ayan mo na, ganon. Ayan mo na, madam. Yung ganon ko siya. Nilalambing ko siya para hindi niya ako, Kasi, hindi pwede. Bawal talaga. Yan. Yun ang dito. Kailangan, kaya nga pag nag-a-apply yung kailangan maiksi yung buhok or nakaganon siya. Yun ang dito. At, may tumatawag sa akin, tumatawag ang aking asawa. Mamaya ka na, asawa. Maingay. Yan. So, lalagyan na natin para makapagtrabaho na ako. Ang dami ko na namang daldal. So, gawin nyo lang, pag-mixin nyo yung cloves and rosemary, tapos ibabad nyo or i-boil nyo. Mas maganda kasi itong sa akin is binoil ko pa siya. Yan. So, itong ginawa kong pang-spray sa buhok ko, isang cup na tubig, tapos 10 cloves, pinakuluan ko sa mainit, pinakuluan ko syempre ng ng mga yung kumulo siya siguro mga 5 minutes, and then tsaka ko pinalamig, tapos nilagay ko dito, and yun sinet aside ko muna, tapos ng isang araw, and then in-spray ko na siya. So effective ka agad, talagang makikita nyo agad yung kanyang effect kasi may tutubo na agad-agad sa inyong mga anit. Kaya subukan nyo na ito. Marami ng gumagawa nito. Ang ginagamit nila is cloves lang, tapos tubig, binababad nila, tapos ginagamit na. Effective talaga. And then yung cloves naman nilalagay nila sa Eskinol, tapos pinang-facial cleanser nila. Ganun yun. So try na. Okay? So, ito din ay nakakatulong para mabilis humaba ang inyong buhok. Gamitin nyo hanggang dito sa dulo para mabilis humaba. Kung gusto nyo lang humaba, agad-agad yung inyong buhok. Tapos, yung mga may puknat, doon nyo tuduhan ng paglagay. Yung mga may puknat-puknat na banda para tumubo yung baby hair. Ganon. So, dito, yung aking puknat dati dito, nilagyan ko na. So, ngayon, may buhok na siya. Hindi na siya makinis. So, lahat-lahat nilalagyan ko and hanggang sa dulo. Tapos, mamaya, i-rest ko. Pagkatapos kong maglinis, paliliguan ko na siya. Pero, ang ginagawa ko dati, nung simula, gabi ko siya nilalagay. Pagkatapos kong maglinis ng bahay, mag-ayos dito sa bahay, tsaka ko siya pinapaliguan. Ganon yun.
Hindi ko pa na-try yung sa face. Pero, ita-try ko at sasabihin ko sa inyo kung anong effect. Ayan. Okay na siya. Nalagyan ko na lahat. At, i-rest ko muna siya habang naglilinis ako. Tapos, subukan kong gumawa ng mixture para naman sa aking face. Kasi sabon lang. At saka yung Myra na moisturizer at yung Vaseline na sunblock. Yun lang ang ginagamit ko sa mukha ko morning at saka evening. Yun. Pagkagising ko at saka bago ako matulog. Yun lang ginagamit ko sa mukha ko. So, hanggang dito na lang mga kabunsungit, mga mahal ko. Sa susunod ulit kasi andyan na ang aking bantay, ang aking asawa. At naiistorbo ang aking pagbablog. Charot. So, maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye.